At ito na po ang aming finished product. So ito yung tinatawag na overlap na punda. Gusto nyo bang matuto kung paano gumawa o manahi ng large size na punda? Tara, ituro ko sa inyo. Ang telang gagamitin po natin ay Canadian cotton. Gumupit lang po tayo ng hugis rectangle na tela na may haba na 64 inches at lapad na 19 inches. Tapos ititiklop natin ito sa gitna papunta ron. Mula rito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 8 inches. So markingan mo lang yan. So, pati yung ilalim, markingan mo. Ganon din po sa kabilang side, 8 inches din ang imamarking mo, ibabaw at ilalim. After natin malagyan ng marking, pwede na nating tahiin yan. So ang unang step natin, itong magkabilang dulo, tutupian natin gamit ng single. Kung papansinin nyo dito sa ating video, hindi tayo gagamit ng overlock dito. Kaya ang discarding gagawin natin ay ang double fold o padobling pagtupi para walang nisnis ang ating tela. Kunin mo yung magkabilang dulo, tapos pagtapatin mo yung ginawa nating marking kanina. So ito yung marking na ginawa natin kanina, ayan siya. So pagtatapatin mo lang yan, tapos papasadahan mo. Siyempre yung kabila ganun din, so may marking din yan. After mo siya maduktong, ito yung nasa ilalim ha, ito. Sukat tayo ng 10 inches, tingnan mo. So ito, 10. Tapat mo siya rito. Tapos lagyan natin ng nuts dito. Kabila, ganun din. Tapat mo sa 10. Tapos ito, lagyan natin ng nuts. So ngayon, yung nuts, ito yung magiging pinakataas ng side seam mo o yung side close. Ayan yung magiging dulo. Ayan. So ganito siya. Tapos, pwede na nating pasadahan sa single. Kung mapapansin nyo, mula kanina pa, hindi tayo gumagamit ng overlock. Ang ginagawa nating diskarte, yung diskarte na tinatawag na double fold para malinis yung mga duktungan. Kahit dito naman, makikita mo yan. Walang aging yan, pero malinis. Okay? Tapos yung kabila, ganun din ang gagawin mo. Yung nuts, siya rin yung ilalagay mo sa pinakataas. Ayan. So ito na yung side seam. Papasadahan mo na siya. At ito na po ang aming finished product. So ito yung tinatawag na overlap na punda.